Okay mga kamads, mga kaibigan, welcome back to another content. And for this video, pag-uusapan po natin yung bagong libro. Bagong libro ni Doc Adam, entitled Quacks. Actually, meron akong kopya niyan ito. Isa ko kasi sa mga beta readers nito. Basta ako yung isa sa mga may access kasi kami nun, binigyan niya kasi kami ng access dun sa parang file na kung saan siya nag-i-edit, tapos nagsasuggest ako ng mga iba-ibang topics. And ang pinaka-paborito ko dito yung part ng religion at saka kikibuloy. Talagang basta kung ako sa inyo, bumili na kayo ng kopya nyo. Pumunta lang kayo sa TikTok ni Doc Adam doon sa Yellow Basket. I believe meron siya sa TikTok tsaka sa tingnan nyo na lang doon dito sa Facebook page niya. Kasi maganda talaga to para makita nyo yung mga medical misconceptions na tumatakbo dito sa ating bansa sa perspective ng isang doktor na Australiano. So may dalawa siyang vantage point. Pero magfo-focus siya dun sa mga nangyari dito sa ating bansa. Yung mga experience, it's almost like a semi-case study ng bawat mga taong na interview niya para masulat tong libro na to. It's a very good book mga kamads, mga kaibigan. And ako kasi yung unang version na nabasa ko parang 300 pages lang yata. May mga extra content dito and mas pulido na to. Kung ako sa inyo, basahin nyo to kahit 10 pages a day lang or 5 pages a day, matatapos nyo din to. But I've heard some of the people ay natapos na to, especially yung mga doktor. So have a look at it and then tell me what you think. Ngayon mga lods, kasi ngayon nag-aano si Doc Adam ngayon nagpo-promotor siya ngayon. Hindi naman promotor, pero of course kailangan niya ng engagement para makabenta siya. Ganun naman talaga sa social media. Di naman masama yon. And actually, I would encourage everyone kung gusto niyo ng kopya sa TikTok shop niya, kasi may TikTok shop si Doc Adam. Dun sa Yellow Basket, alam niyo naman siguro yon. Or pumunta kayo dito sa kanyang page, sa Facebook page niya. Kasi ito yung discussion natin for the day. Tawan-tawa talaga ako kasi hindi talaga maiwasan mga kamatis, mga kaibigan, ang matalakay ang politika ngayon. Kasi nga, isa sa mga topic ni Doc Adam ay yung drug addiction. Kasi if I'm not mistaken, si Doc Adam, yung kanyang meron din siyang tinitreat ng mga nagre-rehab. So alam niya kung ano yung addiction. If I'm quoting him correctly, ang sinabi niyang gano'n sa akin noon, ang mga addict daw ay hindi kriminal. They are sick. Addiction is a disease. Yun yung I think paradigm na naturo niya sa akin. And I believe that. I totally believe that. Kasi nga, some are more inclined to be addicted than others. So, I just would like to put it out there kasi grabe yung natatanggap niyang hate ngayon sa mga Red Ribbon Army. Ito yung pinaka-viral Tawan-tawa talaga ako Basahin natin dito. Ito. Dati karamihan sa Red Ribbon, bakit karamihan ng mga Red Ribbon profile ay hindi marunong mag-spelling? Okay. Basahin natin. This is not about health anymore. Unfollowing. Kasi nga nagtatopic si Doc Adam about sa addiction. Okay? Unfortunately kasi, yung lumang presidente, ang kanyang advokasya is war on drugs. Madugong war on drugs. Ang mga tinatarget ay yung mga addict. Kaya ang ngayon, yung mga kapatid nating DDS na medyo hindi malakas yung critical thinking, basta addict, kriminal na agad. Siyempre hindi ganon, di ba? May due process nga na tinatawag. Of course, hindi naman doon naglalaro talaga yung mga post ni Doc Adam. It's all about health. But it's very frustrating to read some of these messages and inaano pa siya. And mini-message pa siya. Kasi yan ang mga matindi sa mga kapatid nating DDS PM is the key. This is not health anymore. Unfollowing. These or these are. Diba? Wala ka namang aasahan dyan Para sa Red Ribbon Army na gustong matuto mag-spelling, may sinulat akong libro tungkol sa Filipino health scam at lahat ng spelling doon ay tama. Kasi I believe may editor si Doc Adam na for spell checking yung thought ng libro. Pero siya nagsulat niya na siya yung
yung unang nag-draft niyan, and he put in a lot of time talaga dito. Nagkukwentuhan kami niyan about this book na to, and sana it's doing well, mga kamads, mga kaibigan. Hindi ko lang pwedeng yung iba kasing bagay, hindi ko pwedeng ikwento sa inyo kasi nga it's basta maybe some other time, pero hindi ngayon. Bukod pa diyan, natutunan kayong pang mas mahalaga. If you want to buy a book about health, ayan na, Doc Adam, wrong spelling. In the Philippines, I wrote one. Doc Adam, I want to ask po ba, what can you say about glutathione and whitening pills? Well, you can research about that. Pero I believe maraming doktor dito sa YouTube ang may opinion dyan. Okay, doktor na to rin nga. Putek, si Kim Pacheco. Ano ba to? Si Kapitana. Di ba Dota streamer to? Naturingang doktor haha na to rin. Pwede mo di mo kinaangat yan. Ito lang, Lods, Miss Kim, si Doc Adam naman kasi, ang kanyang isa sa mga ganyang ginagamit kapag ganyan, sarcastic na lang siya. It's really nothing malicious. Hindi naman yan, okay lang yan. Tingnan natin kung anong ito muna. Sige na nga, ito na. Is this sarcasm? Who even are you? Kim, mayaman ka naman ata. Alagaan nyo na tatay nyo sa Netherlands. Taga-suot ng sapatos, taga-subo ng pagkain nga. Mag-PUBG ka na lang, te. Why affected? Well, kasi nga mga Lods, medyo tatabing muna tayo dito sa usapan natin kay Doc Adam. Kasi nga, ang advokasya naman talaga kasi nung dating gobyerno ay kumitil ng buhay. Pagkaka-addict ka, criminal ka agad. Hindi ganon. May due process kasi. And yung due process na yun, everyone is everyone is innocent until proven guilty. Hindi porke na-addict ang isang tao, criminal na agad. Yun yung punto dito ni Doc Adam. Kaya very frustrating talaga. Ako naman kasi, ang take ko dyan sa mga ganito, mahirap kalaban yung mga yan kasi talagang nalunod na sila ng propaganda eh. 'Di ba? Kasi meron tayong stigma stigma sa addict na ang addict talaga walang gagawing mabuti. And there is good reason to believe that. But then again, let's not remove our humanity from the equation. Ito kasi mga tao na to, itong mga Red Ribbon Army na to, tinanggal na talaga, hiniwalay na talaga nila yung humanity nila pagdating sa addict. Wala na, hindi na, yung mga addict na yun, hindi na tao yan, di ba? Kaya ako ngayon mga Lods, makikita nyo, may mga pinopost ako about sa mga EJK victims, di ba? Kasi these are the victims. Siguro, some of them yung mga kanilang mga asawa, mga user. Kaso or some of them are not even users, di ba? Point is doon, lahat ng tao may kapasidad na magbago at ayusin yung buhay niya. 'Di ba? Hindi naman porke meron kang narinig na isang na ito ay addict habang buhay ng masamang tao yun. Some people are constantly trying to find ways to improve their lives. Teka, tingnan natin sa sa wall ko. Kasi sa wall ko mas madugo yung mga EJK victims eh. Ayun, panoorin ninyo. Hindi, ito. Mr. Chair, kaya konti lang dito. Ayan panoorin nyo na lang sa wall ko. Pero ang point ko rito kasi, etong mga yan, meron talagang victims of war on drugs. Tapos, bukod sa main mga nabiktima na sa war on drugs, always remember that the addicts are not the enemy. The criminals are the true enemy. 'Di ba? Paano mo malalaman na criminal lang isang tao? Number one, kung you caught them in red-handed, talagang umaano sila. Pero yung mga gusto magbagong buhay na addict, meron din mga ganon. Yun dapat yung natin, maging tao lang tayo, 'di ba? Ayan, 'di ba?
Diba si Kim Pacheco? Anyway, mga kamads, mga kaibigan, maraming salamat po. Please support nyo po yung libro ni Doc Adam. Ulitin po natin yung dito, pumunta po kayo dito sa page ni Doc Adam. I-message nyo lang siguro. At saka ayan, nandyan na yung Shopee link. Kung naman, may sa TikTok niya, sa Blue Basket meron. Okay? So, yun lang naman yung sa akin for today. Gege mga lods.